Matapos masungkit ang kampyonato ng Boston Celtics noong nakaraang season, ay tila ngayon buo pa rin sila upang makakuha ulit ng isa pang kampyonato, ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay meron pa ring hindi naniniwala sa kanilang lakas, inulan sila ng samot-saring pag-uusap sa media na naglalayong siraan ang kanilang tagumpay. Inakusahan pa sila na nakaapak lang daw sa NBA Finals dahil sa maraming kalaban na nawala ang kanilang star player noong postseason. Samantala ayon sa dating NBA wing na si Eddie Johnson, hindi siya naniniwala sa mga maling paratang ng iba, bagkus naniniwala siya sa lakas ng Boston Celtics. Inaasahan niya daw na sisimulan ng Celtics ang isa pang dominanting season habang naglalaro sila na merong saloobin at naghahanap upang patunayan na mali ang media at ang mga nagdududa. Tinapos ng Boston ang 2023 hanggang 2024 regular season na may pinakamataas na ranggo na opensa sa NBA at pumapangalawa sila sa rank ng depensa. Nauna sila sa net rating matapos makuha ang top seed sa Eastern Conference at ang pinakamahusay na record sa liga. Ang paggamit ng kanilang mga kalaban bilang dahilan upang siraan ang kanilang tagumpay ay hindi sapat dahil nga klaro sa kanilang record ang isang buo at malakas na roster. Ang Celtics ay umani ng mga gantimpala para sa pagsusumikap na kanilang ginawa sa buong season. Nasumikap sila sa kanilang sariling galaw, buo ang paniniwala sa kanilang lakas at nasa isip kung paano makasungkit ng kampyonato. Sa kabila ng lahat na roster na gumagalaw sa pagbuo ng kanilang lakas sa liga ngayong summer, masasabi na isa pa rin ang Boston Celtics sa kinakakatakutan sa liga, at may pagkakataon upang makakuha ulit ng kampyonato. Habang ang Los Angeles Clippers ngayon ay pinaniniwalaan na logi ngayong season, nawala kasi sa kanila si Paul George, hindi mapagkailan na malaki sana ang bahagi ni George sa kanila upang maging malakas na koponan. Sa ngayon si Kawhi Leonard ay meron na naman pananakit sa kanyang injury, kaya ang Clippers talaga ngayon ay maingat na gumagawa ng hakbang upang paghandaan ang paparating na pagbubukas sa bagong season. Nasa kanila pa rin naman si James Harden na inaasahan na magdamana ito para sa kanila. Sa kabila ng lahat ng yan ang Clippers ngayon ay kumuha pa ng isa, nito lang pumirma sila ng isang Exhibit 10 na kontrata sa forward na si Braxton Key. Ang Clippers ngayon ay nasa maximum na 21 na player na sa kanilang preseason roster. Pero bago ang lahat ginugol muna ni Braxton Key ang kanyang sarili noong nakaraang season sa Denver Nuggets sa isang two-way na kontrata, ngunit naging limita lang ang kanyang laro na meron lamang 20 laro sa NBA. Ngunit ang nagpatibay sa kanya upang nagpangahas ang LA Clippers na bigyan siya ng chance upang mapakita ang kanyang taglay na laro sa NBA, naniniwala ang Clippers sa kanyang angkin na galing sa laro ng basketball. Sa 13 na laro kasi sa G League kasama ang Grand Rapids Gold, nag-average siya ng 21.9 points, 10.5 rebounds, 4.3 assists, 1.5 steals at 1.6 block bawat laro. Bahagyang mataas ang stats na yan kung iisipin, si Braxton Key ay may natitirang isang taon sa two-way na pagiging kwalipikado sa kontrata, at ang Los Angeles Clippers nga ay may isang bukas na two-way na pwesto sa kanilang roster.